Sa pambungad na eksena, ipinakilala kami sa isang elite na Black Ops team na nakaistasyon sa Bolivian jungle. Ang grupo na kinabibilangan nina Jensen, Roque, Pooch, at Cougar ay nagpapalipas ng oras sa pamamagitan ng paglalaro ng mga barahak kung saan ang kanilang mga individual na kakayahan ay kanilang ibinahagi. Habang umuusad ang laro, sinimulan nilang itaya ang kanilang mga armas, kasama si Roque, isang espesyalista sa pakikipaglaban sa kutsilyo, na tumaya ng 2 kutsilyo. Gayunpaman, naantala ang kanilang laro nang dumating ang kanilang pinuno, si Colonel Clay, at sinabi sa kanila na oras na para umalis. Ang koponan ay nagtatakda patungo sa kanilang target, alam na magkakaroon sila ng suporta sa airstrike. Inaasahan nilang haharapin ang humigit kumulang 50 armadong lalaki, ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan na ang mga babae at bata ay naroroon din sa kampo. Dahil sa pag-aalala sa mga sibilyan na nasawi, hiniling nila na itigil ang misyon, ngunit tumanggi ang kanilang mga nakatataas. Ang isang tao na pinangalan ng Max, tila walang malasakit sa mga sibilyan, iginiit na ipagpatuloy ang pambobomba. Napagtatanto ang napipintong panganib sa mga bata, inaasikaso ng pangkat ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Armado at handa, sinugod nila ang kampo, inalis ang mga kalaban, iniligtas ang mga kinulong na mga bata at pinalaya sila. Nakakuha si Poch ng isang lumang school bus, at mabilis na isinakay ng team ang mga sibilyan. Samantala, iniligtas ni Clay ang isang batang lalaki na bihag ng mga armadong grupo. Bago i-neutralize ang lalaki, binalaan siya na nilayo ni Max na patayin silang lahat. Sa bus nagtanong si Roque tungkol sa blast radius ng papasok na airstrike, siya ay natakot dahil nasa loob pa rin sila. Hinimok niya si Poch na magmaneho ng mas mabilis, ngunit bago sila makatakas, ibinagsak ang bomba, na nilamon ng apoy ang kagubatan. Pinipilit ng pagsabog ang bus na umalis sa kalsada, dahilan para ito ay bumagsak sa isang matarik na burol hanggang sa bumagsak ito sa isang kanal. Dumating ang isang helicopter upang kunin ang koponan, ngunit sa isang gawa ng karangalan, nagpasya silang ihatid muna ang mga sibilyan. Ilang sandali pagkatapos ng pag-alis, isang jet ang lumitaw at pinasabog ang chopper. Napagtanto na sila talaga ang target ng jet, ang koponan ay nagmamadali sa lugar kung saan bumagsak ang chopper. Dahil alam nilang pinagtaksilan sila at ngayon ay ipinapalagay na patay na, tinanggal nila ang kanilang mga dog tag at itinapon ang mga ito sa apoy. Opisyal na silang patay sa mata ng mga taong nagtraidor sa kanila. Makalipas ang mga araw, sa isang downtown area ng Bolivia, sina Clay at Roque ay nasa isang sabungan, tumataya ng pera. Lingid sa kanilang kaalaman, may lihim na sumusunod sa bawat kilos nila. Pagkatapos umalis sa venue, naglakad-lakad sila sa kalye, kumakain ng mga tacos at pinag-uusapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Sabik na umuwi si Roque, ngunit determinado si Clay na lumaban. Nang maglaon, nilunod ni Clay ang kanyang kalungkutan sa isang malapit na bar. Si Aisha, ang babae mula sa stadium, ay lumabas at lumapit sa kanya. Magkasama silang umiinom, na bumubuo ng isang hindi inaasahang pagsasama. Habang naghahanda silang umalis, nalaman na mayroon siyang nakatagong sandata na nakasuksok sa likod ng kanyang pantalon. Napunta ang dalawa sa silid ng hotel ni Clay na may dalang isang bote ng alak, ngunit bago nila ito inumin, naramdaman ni Clay ang panganib. Isang malupit na away ang sumiklab sa pagitan nila, dahilan para mabasag ang mga gamit sa loob ng kwarto. Ang paghaharap ay umabot sa isang biglaang konklusyon kapag napilitan silang tumakas sa nasusunog na silid. Sa labas ng kalye, nag-aalok si Aisha, maaari niyang ibalik ang The Losers sa US ngunit kung papayag lang silang patayin si Max. Tinatawag niya itong suicide mission. Bago umalis, binigay niya kay Clay ang isang card at sinabihan itong makipagkita sa kanya sa susunod na araw. Kinabukasan, tinipon ni Clay ang kanyang buong koponan sa isang sementeryo upang makilala si Aisha. Ipinapaalam niya sa kanila ang misyon, na inihayag na mayroon siyang mga mapagkukunan upang pandohan ang buong operasyon. Nag-alinlangan si Roque, ngunit ang kanilang sniper, si Cougar, ay handa na para sa digmaan. Samantala, sa Dubai, nakikipagkita si Max at ang kanyang kanang kamay sa isang grupo ng mga Indian scientist. Nakagawa sila ng makapangyarihang bagong sandata na balak bilhin ni Max. Kapag ang isa sa mga siyentipiko ay nag-aalangan para sa moral na mga kadahilanan, si Max ay tumugon sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya palabas ng gusali, na pinipilit ang iba na muling isaalang-alang ang kanilang paninindigan. Bumalik sa hangganan ng Mexico, pinangangasiwaan ni Aisha ang isang lihim na operasyon.
Gamit ang mga kabaong bilang isang pagbabalat kayo, matagumpay niyang naipuslit ang The Losers pabalik sa US na buhay at handa na para lumaban. Sa ibang lugar, mula sa isang mataas na lugar sa kanyang pribadong helicopter, si Max ay nanunood habang ang isang malakas na sandata, isang sonic dematerializer, ay sinubukan nila. Matagumpay na nabura ng sandata ang isang isla ng walang bakas, isang eco-friendly na paraan ng pagsira na hindi nagdudulot ng polusyon. Nang maglaon, sa isang beach, tinalakay ni Max ang mga potensyal na paggamit nito kay Wade. Habang nag-uusap sila, isang babae na nagpapayong sa kanya ang nagkamali. Nang walang pag-aalinlangan, hiniling ni Max ang baril ni Wade at pinaputukan ang babae, na nagpapakita ng kanyang walang awa na kalikasan. Samantala, sa isang liblib na kalsada, sina Roque at Jensen, na nakasuot ng military combat, ay nagkunwaring nasaktan matapos ang isang maliwanag na banggaan at humingi ng tulong. Dumating ang isang rescue helicopter upang dalhin sila sa ospital, ngunit sa suporta ni Puch at Cougar, tinambangan nila ang koponan, binaril sila gamit ang tranquilizer darts. Umalis sila dala ang helicopter, na inilagay ito sa likod ng kanilang truck. Bumalik sa bodega, sinimulan ni Cougar na baguhin ang kulay ng helicopter ng militar upang ito ay maging isang police helicopter. Samantala, isang sabik na si Jensen ang hindi matagumpay na sinubukang manligaw kay Aisha. Si Roque ay nananatiling hindi nagtitiwala sa mga motibo ni Aisha, sa kabila ng kanyang mga paghahayag tungkol sa sandata at ang pagkahilig ni Max sa pagpatay. Dahil sa pagkabigo, nagbanta pa siyang papatayin siya, ngunit ang iba ay namagitan bago pa lumala ang tensyon. Sa susunod na eksena, naglunsad ang team ng isang pag-atake sa isang convoy na pinaniniwalaan nilang naroon si Max. Si Puch, na nagmamaneho ng helicopter, ay nakikita sa pamamagitan ng binoculars ni Wade. Nakilala siya, nagpaputok si Wade, na pagtanto kung sino ang nasa likod ng pananambang. Sa kabila ng pagtutol, matagumpay na gumamit ang koponan ng malaking magnet mula sa chopper upang kunin ang armored vehicle sa gitna ng convoy. Pagbalik sa bodega, binuksan nila ang sasakyan at pinabagsak ang mga tropa sa loob gamit ang mga tranquilizer. Gayunpaman, si Max ay wala kahit saan. Sa halip, natuklasan nila ang isang hard drive. Sa kabila ng kanyang teknikal na kadalubhasaan, hindi ma-access ni Jensen ang mga file nito nang walang kinakailangang algorithm. Dahil sa kanilang ginawang pananambang, nagkaroon ng pag-uusap sina Clay at Roque kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Determinado si Roque na bawiin ang kanyang buhay, habang si Clay ay nagpipilit na magpatuloy. Ang mainit na pagtatalo ay tumaas hanggang sa sinuntok ni Clay si Roque sa mukha, na nag-iiwan ng mga tensyon sa lahat ng oras na mataas. Si Roque na may hawak na kutsilyo ay pinigilan ng iba pang miyembro ng kanyang koponan. Nang maglaon, ang relasyon sa pagitan ni Clay at Aisha ay lumalaki habang sila ay nagbabahagi ng isang madamdaming sandali. Sa enkwentro na ito, binalaan siya nito na kung sakaling lumaban siya kay Roque, papatayin siya ni Roque. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang katapatan sa kanyang koponan ay ang kanyang kahinaan. Si Clay, bagaman may tiwala, ay tila hindi sigurado. Kinabukasan, pinilit ni Puch sina Clay at Roque na magkasundo sa pagsisikap na maibalik ang kanilang pagkakaibigan. Nang huminahon na ang mga tensyon, itinakda ng koponan ang kanilang plano sa paggalaw upang makuha ang algorithm na kailangan nila. Nangunguna si Jensen, casual na naglalakad sa isang gusali ng opisina at nagtungo sa computer. Bago siya makatakas, nakaharap niya ang 3 security guard. Gayunpaman, sa pagbibigay ni Cougar ng tumpak na suporta, nagagawa ni Jensen na makuha ang impormasyong kailangan nila. Sa isang scrapyard sa labas ng lungsod, nahak ni Jensen ang drive at nadiskubre na naglalaman ito ng kayamanan ni Max na nagkakahalaga ng $400 milyong. Tinutukoy din niya ang isang lokasyon kung saan madalas ma-access ang drive kung saan itinuro niya ang Port of Los Angeles. Alam na ngayon ng koponan kung saan hahanapin ang kanilang kalaban. Samantala, sa Mumbai, muling nakikipagnegosasyon si Wade sa mga Indian scientist. Nagkaroon ng isyu sa pagbabayad, at bilang isang resulta, ang mga siyentipiko ay nagtaas ng kanilang presyo sa $1 bilyong na cash. Si Max nang malaman ito, ay handang tugunan ang kanilang mga kahilingan. Bumalik sa koponan, ipinahayag ni Puch ang kanyang pagkabigo na maaaring manganak ang kanyang buntis na asawa nang wala siya. Si Roque, ay naghihikayat sa kanya na umuwi. Kasabay nito, si Jensen, na nagtatrabaho sa kanyang computer, ay napansin na $4 milyong ang nawawala sa account.
ibinayad ito sa isang lalaki para sa kanyang anak na babae sakaling mamatay ito. Di nagtagal, natuklasan ni Jensen na ang anak na babae ay si Aisha. Ang natitirang bahagi ng koponan ay pumunta kay Aisha at Clay, na magkasama sa kama. Isang putok ng baril ang sumabog, at natamaan si Aisha sa braso. Si Aisha ay unang nagtago sa banyo, bago tumakas sa isang basag na bintana. Samantala, nakipagpulong si Max sa tagagawa ng armas at kinumpirma na handa siyang magbayad ng $1 bilyong ng cash. Habang nangyayari ito, pinag-iisipan ng koponan ang kanilang susunod na hakbang, na ngayon ay nahihirapan na dahil sa pagtraidor ni Aisha. Nagpasya ang koponan na magtungo sa daungan sa kabila ng panganib na alam na ngayon ni Max ang kanilang presensya. Si Pooch, ang kanilang driver, ay naghihintay sa isang van sa labas ng perimeter habang ang iba sa team ay pumasok. Si Jensen ay pumasok sa mga lalagyan habang si Cougar ay nagbibigay ng suporta sa malayo. Pumasok din sina Clay at Roque, pagkatapos ay tumungo sa server. Gayunpaman, hindi nagtagal bago ang buong koponan ay nahuli ng mga armadong tauhan ng seguridad. Sa isang nakakagulat na pagtataksil, pinatumba ni Roque si Clay gamit ang kanyang rifle. Lumalabas na nakipag-deal siya sa kalaban para siya ay makatakas. Tinipon ng mga gwardya ang pangkat na ngayon ay nakaposa sa harap ng isang lalagyan, na tila naghahanda upang patayin sila. Nang tumanggi si Pooch sa utos na lumuhad, binaril siya sa magkabilang paa. Biglang lumitaw si Aisha sa ibabaw ng isang lalagyan at nagpaputok ng missile na nagdulot ng pagsabog. Lumilikha ito ng pagkagambala na kinakailangan ng koponan upang makatakas. Sa ibang lugar sa daungan, pinilit ni Max ang isang siyentipiko na i-activate ang sandata bago siya barilin sa ulo. Pagkatapos ay umalis siya gamit ang isang handheld detonator, na may kakayahang mag-trigger ng napakalaking pagsabog sa loob ng 10 segundo. Habang ang koponan ay muling nagsasama-sama at si Clay ay nakikipagkasundo kay Aisha, si Roque ay nakatuon sa kanyang sariling plano, na inilagay ang mga natitirang stock ng pera sa isang pribadong jet. Gayunpaman, nag-aalangan ang piloto dahil sa limitado na espasyo para sa paglipad. Dumating si Clay, nagliliyab ang mga baril, at hindi nagtagal ay naabutan niya si Roque. Ang paghaharap ay nagiging hand-to-hand combat kung saan si Roque ang nangunguna. Sa kalaunan, inihagis niya si Clay mula sa mga hagdanan ng jet, pagkatapos ay pinilit ang piloto na lumipad. Samantala, sumakay si Wade patungo kay Clay sakay ng motor, armado at handang tapusin siya. Sa huling sandali, inalis ni Cougar, ang sniper ng koponan, si Wade gamit ang isang tumpak na putok. Bumagsak si Wade at ang kanyang motor sa jet, na nagdulot ng pagsabog na nagpahinto sa paglipad nito at nagkalat ang mga pera sa lugar. Pagkatapos ay sinundan ni Clay si Max, sinusubaybayan siya sa isang pick-up point sa isang crane. Nagpaputok siya ng ilang bala sa paparating na helicopter ni Max, na pinipilit itong umatras. Habang nakaharap ni Clay si Max, itinapon ng operatiba ng CIA ang detonator mula sa crane. Habang nahuhulog ang bagay patungo sa tubig, tumalon si Clay pagkatapos nito, desperado na pigilan ang pagsabog. Nagbibigay ito kay Max ng pagkakataong makatakas. Sa huling mga sequence ng pelikula, nakita namin si Max na sugatan at nakasakay sa isang lokal na bus kung saan siya ay ninakawan ng kanyang mamahaling relo ng 2 kapwa pasahero. Samantala, pinipigilan ng isang determinadong Aisha ang kanyang namumuong relasyon kay Clay dahil kailangan pa niyang alisin si Max. Si Pooch, na natutuwa, sa wakas ay nakarating sa ospital sa pamamagitan ng pagdaan sa ibabaw ng gusali upang makita ang kanyang bagong isinilang na anak. Habang lumilipat ang mga eksena, nakikita namin ang buong koponan kabilang si Aisha, na mukhang kontento habang nag-e-enjoy sila sa soccer match na nagtatampok sa team ng pamangkin ni Jensen. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.